'di ba? Na ang Diyos po ay nag-iisang Diyos lang po at siya po ang nagmamay-ari ng mundo. Atin pong alalahanin yan mga kaibigan, na dito sa mundong ito, lahat ay belongs to God. We are all belongs to God mga kaibigan. Yun nga lang, kung magpapasakop ka sa Kanya, sumunod tayo. Sumunod ka. Pero kung ayaw mo, kagaya kay Paraon, ay lagi kang magdi-disobey. Kaya nasa inyo po yan mga kaibigan. Basta ngayon na may nalaman po kayo, narinig nyo, binasa ko naman, na sana po ay nakilala nyo ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, dahil nagmamatigas pa rin ang Panginoon, nagmamatigas pa ng Paraon sa Panginoon, pasensya na po at nagkamali po ako. Nagmamatigas pa rin ang Paraon sa Panginoon, ay nagpadala na naman ng salot ang Panginoon sa bansang Egypto. Ito po sa chapter 10. Sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo ang Paraon dahil pinatigas ko ang puso niya at ang mga opisyal niya para patuloy kong maipakita sa kanila ang aking mga himala. Yan pala mga kaibigan ang purpose ng Diyos kung bakit pinatigas niya ang puso ng Paraon, no? Para makita nila ang mga himala na gagawin ng Diyos. At para maikwento ninyo sa mga anak at apo ninyo kung paano ko pinarusahan ang mga Egyptyo at kung paano ako gumawa ng mga himala sa kanila. Sa ganitong paraan malalaman nilang ako ang Panginoon. Yan po mga kaibigan, ano? Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Paraon at sinabi sa kanya, ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo. Hanggang kailan ka pa ba magmamataas sa akin? Paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, magpapadala ako ng mga balang sa bansa mo bukas. Sa sobrang dami nila, hindi na makikita ang lupa. Kakainin nila ang mga pananim na hindi nasira sa pag-ulan ng yelo, maging ang lahat ng punong kahoy, mapupuno ng balang ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo. Wala pang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng Egypto mula nang dumating ang inyong mga ninuno hanggang ngayon. Nang masabi ito ni Moises, umalis na siya. Sinabi ng mga opisyal ng Paraon sa kanya, hanggang kailan niyo pa ba hahayaan ang kalamidad na ito sa pagparusa sa atin? Paalisin niyo na po ang mga Israelita para makasamba na sila sa Panginoon na kanilang Diyos. Hindi niyo ba naiisip na nasalanta na ang Egypto? Kaya pinabalik sina Moises at Aaron sa Paraon. Sinabi ng Paraon sa kanila, maaari na kayong umalis para makasamba kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero sabihin niyo sa akin kung sino ang isasama ninyo sa pag-alis. Sumagot si Moises, aalis kaming lahat, bata at matanda, dadalhin namin ang aming mga anak at mga hayop, dahil lahat kami ay magdaraos ng pista para sa Panginoon. So speaking of pista mga kaibigan, may pista sa panahon ni Moises, may pista. No, gaya ngayon na ano din yan sa mga tradition, ano? Meron ding mga pista-pista po. Pero dito po, pista para sa Panginoon. Hindi po pista para sa mga ribolto o sa mga iba-ibang pangalan. Yan po ay nakakarumal-dumal po sa harapan ng Diyos. Dahil siya lang po ang dapat pipistahan. Itong si Moises, sabi niya, magdaraos kami. Dahil lahat kami ay magdaraos ng pista. Magpista sila para sa Panginoon.
Ngayon kung tayo ay meron tayong Diyos Panginoon, yung nag-iisang Diyos, itong Diyos na nandito, tapos magpipista po kayo. 'Di ba, kagaya sa aking karanasan nung sa Katolik pa ako, meron pong sa lugar namin na yung sa church, ang pangalan ng church ay Senior San Vicente Ferrer. Yun ata yun. Tapos pag nagpista, para po sa kanya ang kahulugan. My God. Oh God, help me. Now I know the truth na hindi pala dapat yun. Ito ang sinabi ni Moises magdarao sila ng pista para sa Panginoon. Pero yung naranasan ko, umaattend ako ng pista at hindi lang yun pag minsan ano ba yun, sumusulong pa sa ibang mga baryo pag may mga pista-pista sa mga church nila. Hindi pala yun, ito yung parang ginaya mga kaibigan, pero hindi man yun Diyos mga kaibigan. Pista na para sa Panginoon, hindi man Diyos ang kayang mga santos. Ang Diyos lang man dapat pipistahan natin. Kaya diyan sa gawain na yan, masasabi ko na hindi yan ang turo ni Moises. Hindi yan ayon sa Diyos. Kaya kasi ang pista ay para sa Panginoon eh. So, sana may natutunan po tayo dito. Karumal-dumal po ang magpista. Parang dito din sa lugar kung saan po ako nagpipista din po sila kasi pista yun, Matsuri eh. Pero hindi man sila Christian. At yun, nagpipista din sila meron din silang iba yung sa kanila eh. Meron ding mga larawan pero meron ding iba na tradisyon. Iba-ibang klase po mga kaibigan. Sa atin naman, parang the same style sa lalo na sa Katolik. Pero ang sa Katolik, ang kanilang pinoprosesyon ay yung sa mga larawan ng mga santos o iba-iba pa. Masasabi ko na tradition, hindi siya ang turo ng Diyos, kundi tradisyon ng tao. At sabi dito sa verse 10 ng chapter 10, sinabi ng Paraon na may pang-iinsulto, sana'y samahan kayo ng Panginoon kung palalakarin ko kayo at ang pamilya ninyo. Malinaw na masama ang intensyon ninyo dahil tatakas kayo. Hindi ako papayag, ang mga lalaki lang ang aalis para sumamba sa Panginoon kung iyan ang gusto ninyo. At pinalaya sina Moises at Aaron sa harapan ng Paraon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang iyong baston sa Egypto para dumating ang mga balang at kainin ang mga ito. Ng mga ito ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng umulan ng yelo. Kaya itinaas ni Moises ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng hangin mula sa silangan buong araw at gabi. Kinaumagahan, nagdala ang hangin ng napakaraniwang balang at dumagsa ito sa buong Egypto. Hindi pa kailanman nagkaroon ng pagsalakay ng mga balang tulad nito sa buong Egypto at hindi na magkakaroon pang muli. Dumagsa ang mga ito sa buong Egypto hanggang sa mangitim ang lupa, kinain ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng mga yelo, pati ang lahat ng bunga ng mga puno. Walang naiwang pananim sa buong Egypto. At dito mga kaibigan, ang nabanggit dito ay hindi baston ni Aaron, kundi baston ni Moises po. So, masasabi ko na silang dalawa ay may tag-iisang baston. Dahil dito din nabanggit kaya itinaas ni Moises ang kanyang baston. So, meron ding baston si Moises. Yan. Agad na ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron at sinabi, nagkasala ako sa Panginoon na inyong Diyos at sa inyo. Patawarin niyo akong muli at manalangin kayo sa Panginoon
inyong Diyos. Natanggalin niya sa akin ang nakakamatay na salot na ito. Umalis si Moses at nanalangin sa Panginoon. Sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapadala ng malakas na hangin galing sa kanluran at inilipad nito ang mga balang sa dagat na pula. At wala ni isang balang na naiwan sa Egypto. Pero pinatigas pa rin ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita. So yan mga kaibigan, Dito naman sa chapter 10, ito namang si Paraon talaga ay palagi pong nagkakasala, Parang yung tao na laging humihingi, kahit sa ngayon, sa atin, laging humihingi ng tawad, ngunit laging gumagawa ng kasalanan. Para siyang si Parao. Parang ugaling Parao. Hindi taos-puso ang paghingi ng tawad. Wala siyang takot sa Diyos. Parang si Parao. 'Di ba, hindi niyo po ba kung kayo po, halimbawa, humihingi na kayo ng tawad sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Ito, nangangalunya ako, hindi na po ako gagawa. Pero, gumagawa pa rin. Kung ano yung hinihingi na patawad, kung ano yung kasalanan na yun, ay ginagawa pa rin. So, masasabi ko na mababaw lang yung paghihingi ng tawad, paghingi ng sorry. Hindi yun from the heart. Kasi kung from the heart, mga kaibigan, ang paghingi ng tawad ay talagang yung totoong pagsisisi. Umiiyak ka nagkakaroon ka ng hiya sa Diyos sa mga ginagawa mo. At tiyak pag totoo ang pagsisisi mo, hindi mo na magagawa ang muli. At syempre, may patnubay sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya nga pag born again na tayo, totoong born again in Spirit, mga kaibigan, masasabi ko talaga na we have the Holy Spirit. Meron na tayong Holy Spirit sa ating buhay, sa ating katawan. Pag totoo po yung pagsisisi natin. Siya mananahan po, mayroon po talagang mananahan sa atin. The Holy Spirit will dwell in us, in our body. That is the true born again people, born again child of God. Meron po talagang ganyan. Hindi po yan, mga kaibigan, yung bang kailangan marinig mo lang at okay na. Kailangan mag-work po yan sa buhay natin. Kailangan natin ang filled with the Holy Spirit. Kailangan the Holy Spirit will dwell us. Kailangan ang Holy Spirit tatahan sa ating katawan. Hindi lang po outside. In us po. Sa loob po natin. Kailangan po natin, mga kaibigan. Itong soul natin, kailangan po magkaroon talaga ng renewal, our spirit, our soul, totoong magkaroon ng connection sa Diyos. Kasi ito pong nasa loob natin, yan po ang nanggangailangan ng connection po sa Panginoong Diyos natin. Lalo na ngayon, spirit things na po Hindi na po sa kagaya dito sa Old Testament kung paano nakipag-usap ang Diyos ay maririnig o hindi. Inside us, mga kaibigan. And then, pag nasa atin na yun, makikita na natin na there is something, even dito pa lang sa mundo, kahit na tayo, normal tayong tao, pero meron tayong connection sa Diyos, ma-feel talaga natin na yung spiritual realm na sinasabi, hindi man tayo yung talagang expert or very higher, pero kahit na baby ka pa lang, basta naging born again ka in spirit, magkakaroon ka na ng something na amazing things na hindi ko to nararamdaman noon, hindi ko to nakikita. Bakit ito? Marami ka ng mga matutuklasan na bago po.
At doon po masasabi mo talagang God is real and He is truly alive and He is truly connect, yung bang nakikipag-connect talaga sa atin. Yan po ang sa ngayon mga kaibigan sa ating generation. Yan po. Kaya nga if we worship, sinabi nga if we worship God, we should worship Him in spirit and in truth. Hindi lang po yung mag-worship tayo tapos ang ating mind is nasa another world, no? Another place, another dapat focus on God. So, nandito ipagpatuloy ko po ang pagbasa. Dito na po ako sa chapter 10 verse 21 hanggang 29. Ang salot na kadiliman, sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang iyong kamay sa langit para mabalot ng kadiliman ang buong Egypto. Kaya itinaas ni Moises ang kamay niya sa langit at nagdilim sa buong Egypto sa loob ng 3 araw. Walang lumabas na mga Egyptyo sa kanilang bahay dahil hindi nila makita ang isa't isa, pero may liwanag sa lugar na tinitirhan ng lahat ng mga Israelita. Imagine po, ipinatawag ng Paraon si Moses at sinabi, sige, sumamba na kayo sa Panginoon. Dalhin ninyo pati na ang inyong pamilya, pero iwan ninyo ang mga hayop. Pero sumagot si Moises, kailangan naming dalhin ang mga hayop namin para makapag-alay kami ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon naming Diyos. Dadalhin namin ang mga hayop namin, walang maiiwan kahit isa sa kanila, sapagkat hindi namin alam kung anong hayop ang ihahandog namin sa Panginoon. Malalaman lang namin ito kapag naroon na kami. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi niya sila pinaalis. Sinabi ng Paraon kay Moses, umalis ka na sa harapan ko. Huwag ka na ulit magpakita sa akin dahil kung makikita pa kita, ipapatay kita. Sumagot si Moises, kung iyan ang gusto mo, hindi na ako muling magpapakita sa iyo. So dito po natapos ang basa mula po sa chapter 10.